Ang sumpa ng Tigkalalagdi. Sa liblib na baryo ng San Gabriel, malalim sa kagubatan ng Pilipinas, mahigpit na sinusunod ng mga tao ang kanilang mga tradisyon. Isa sa pinakamahalaga, huwag kailanman saktan ang mga nilalang ng kagubatan. Ayon sa matatanda, may isang sinaunang nilalang na nagbabantay sa kaluluwa ng mga namatay, ang Tigkalalat. Ito ang nangungulekta ng ligaw na kaluluwa at nagpaparusa sa sinumang sumisira sa balanse ng buhay at kamatayan. Isang gabi, sa gitna ng gutom at pangangaso, isang grupo ng mga lalaki ang lumampas sa kanilang hangganan. Doon nila nakita ang isang kakaibang nilalang, may makapal at madungis na balahibo, isang mukhang tila tao, ngunit hindi ganap, at sungay na pilipit palabas sa kanyang anit. Kumilos ito tulad ng isang anino, ang hininga ay parang hangin na humahampas sa patay na dahon. Sa takot, agad nilang hinugot ang kanilang mga itak at pinagtataga ito. Humiwa ang kanilang mga sandata sa laman nito, ngunit walang dugong tumulo, sa halip, isang nakapangingilabot na sigaw ang lumabas mula rito, yumanig sa buong kagubatan. Dahil sa takot, sinunog nila ang bangkay at iniwan ang abo upang tangayin ng hangin. Bumalik sila sa baryo na may dalang yabang, ipinagmamalaki ang kanilang nagawa. Ngunit sa kanilang pagdating, may nakita silang nakatayo sa pasukan ng baryo. Isang babae, nakasuot ng itim, ang kanyang mga matay hungkad, at ang kanyang balat ay kulay abo. Tahimik itong nakatingin sa kanila. "Pinatay niyo ang aking kabiyak," bulong nito, ang tinig ay malamig at halos hindi marinig. "Ngayon, kukunin ko ang sa inyo." At sa isang iglap, nawala siya sa ulap ng hamog. Kinabukasan, nagsimulang maramdaman ng baryo ang kanilang kasalanan. Isang kakaibang hangin ang dumaan, may dalang mga bulong na hindi nila maunawaan. Ang mga anino ay gumapang sa kanilang paligid, at ang amoy ng sunog na laman ay lumaganap sa hangin. Sa unang gabi, natagpuan nila ang unang biktima, isang bata sa kanyang higaan, walang mga mata, at ang kanyang katawan ay nakapilipit na parang may humila sa kanya mula sa loob. Kinabukasan, isa pang bangkay ang natagpuan. Isang ina, nakabiting patiwarik, ang kanyang bituka ang ginamit na lubid, at ang kanyang mukha'y nakapirmi sa isang tahimik na sigaw. Sa ikatlong gabi, wala nang lumabas ng kanilang mga bahay. Ang buong baryo ay natakpan ng takot. Sinubukan nilang humingi ng awa sa kanilang mga anito at Diyos, ngunit tila walang nakikinig. At noon nagsimula ang katok. Muna'y mahina, saka lumakas. Pero hindi sa kanilang mga pintuan. Mula sa loob ng kanilang dingding. Isa-isang naglaho ang mga mangangaso na pumatay sa nilalang. Wala man lang iniwang bakas ng laban o kaguluhan. Ang natira lang ay ang kanilang mga anino, nakatatak sa lupa na parang sinunog ng hindi nakikitang apoy. Nang subukan ng ibang taga-baryo na tumakas, huli na ang lahat. Isa-isa silang kinuha, hanggang sa tuluyang matunaw ang San Gabriel sa kadiliman ng kagubatan. Hanggang ngayon, may mga naglalakbay na nagsasabing naririnig nila ang mga bulong na dala ng hangin, at may amoy ng nasusunog na laman sa paligid ng dating kinalalagyan ng baryo. Ang iba'y nagsasabing may nakikita silang isang babaeng nakaitim, tahimik na nakatayo sa malayo, naghihintay ng susunod na kaluluwang lalabag sa batas ng kagubatan. Dahil ang Tigkalalat ay namamatay. Naghihintay lamang ito. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. I-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod na kwento ng Lagim. Maraming salamat sa pakikinig, at hanggang sa muli, ingat ka sa dilim.